The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na nagmana ng bahay ng kanyang lolo sa probinsya, kung saan nabalot ito ng kababalaghan matapos niya ilabas ang larawan nito. Ako si Michael at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Simula bata pa ako ay lumayo na kami ng aking ama sa pamilya ng aking lolo. Mayaman kasi sila sa probinsya at laging pinag-aagawan ang kanyang mga ari-arian nung buhay pa siya. Kaya naman nagulat kami nang sa akin ipinamana ang kanyang malamansyong bahay sa probinsya. Pera ang kadalasang nakuha ng aking mga kamag-anak, ngunit madami pa din ang nainggit dahil nais nilang makuha ang mga mamahaling antigong gamit. Hindi kami malapit ni Lolo Armando simula bata pa ako, kaya nagulat ako na sa akin niya ito ipinamana. Naisip kong malamang ay dahil ako ang panganay na apo, kaya sa akin ito napunta. Kahit na hindi ako sipsip kay Lolo Armando tulad ng iba kong mga pinsan. Kaya naman nung lumipat ako sa probinsya, ay agad akong sinalubong ng mga kamag-anak ko. Halatang nakikisiksik sila dahil may gusto silang makuha sa akin na pamana. Napansin ko din na nagbubulong-bulungan sila habang may tinuturong larawan na nakatalukbong ng tela. Pag alis ko nito ay kapansin-pansin na tila may nakakatindig balahibong pakiramdam sa paligid. Nagulat ang mga tiyahin at pinsan ko at sinabing takpan ko daw ito at huwag buksan. Nang magtanong ako ay kinilabutan ako sa kanilang mga sinabi. Dahil nagkakaroon daw ng trahedya sa tuwing nakikita ito at magdudulot lang ng kamalasan sa bahay ang sino mang tumitig dito ng matagal. Biglang nag-alisan ng aking mga kamag-anak na tila nagmamadali at hindi sila makatingin ng diretso sa larawan. Dun ko naisip na magandang pangtaboy ito sa mga kamag-anak ko, kaya nilagay ko sa sala ang larawan ni Lolo. Tinatakpan ko pa rin ito kapag ako lang mag-isa, pero pinapakita ko ito tuwing may bumibisita. Sa una ay nagtaka ako dahil imahe lang naman ni Lolo Armando ito. Ngunit kapag ako ay mag-isa lang at kahit nakatakip ang larawan, ay kakaiba ang bigat ng hangin sa bahay. Isang araw ay nagpasya akong papuntahin ng isa kong pinsan para ikwento sa akin ang tungkol sa larawan. Nagulat ako sa kanyang kwento. Pinaniniwalaan kasi nila na nung pininta daw ang larawan ni Lolo Armando ay hinaluan daw ng dugo ng tao ang pintura nito. Usap-usapan daw na inalay ni Lolo ang kanyang kaibigan para gamitin sa pintura at ang larawan ang dahilan ng biglang yaman noon ni Lolo Armando. Bali-balita kasi na naging karibal nito ang dati niyang kasosyo sa negosyo at para yumaman siya ay pinatay niya ito at ginawang alay. Dahil daw sa larawan na iyon ay gumanda ang kanyang negosyo. Simula nun ay nagbago ang tingin ko kay Lolo Armando. Hindi na ako nagtaka kung bakit naisipan lumayo ng aking ama sa probinsya. Matapos kong makalipat ng tuluyan ay nag-alisan na ang ibang kamag-anak na tumulong sa akin maglipat. Isang gabi ay naiwan akong mag-isa sa napakalaking bahay sa unang pagkakataon. Hirap akong makatulog lalo na't alam kong mag-isa lang ako at may naririnig pa akong tila palakad-lakad sa labas ng aking kwarto. Naisip kong baka bumalik ang iba kong kamag-anak
o kaya naman ay baka may magnanakaw. Kaya sinundan ko ang mga hakbang. Paglabas ko sa pasilyo ay nakita ko ang imahe ni Lolo Armando na tila isang kaluluwa na. Dahan-dahan itong lumalapit sa akin at tinatawag ang aking pangalan na pagalit. Sa takot ko ay napatakbo ako pabalik sa aking kwarto at nagkulong hanggang umaga. Nanginginig ako sa kwarto hanggang sa dumating ang pinsan kong malapit sa akin. Hindi ko inaasahan na magpapakita sa akin ang multo mismo ni Lolo Armando. Agad akong nag-imbestiga at nagpasama sa aking malapit na pinsan para alamin ang katotohanan. Ayon sa kanya, nung nabubuhay at masigla pa daw si Lolo Armando, ay nakatago lang ang kanyang larawan sa kwarto na tambakan ng mga lumang gamit. Nung namatay ang aming lola, ay nilabas niya ang larawan at doon na din siya nagsimula magkasakit at manghina. Kaya naman isang gabi ay naisipan kong halughugin ang kwarto kung saan galing ang imahe at doon ko napansin ang isang baul na halatang matagal nang hindi nabubuksan. Nang makita kong isang libro ang laman, ay nakarinig ako ng kalabog sa sala. Akala ko ay bumalik ang aking pinsan, ngunit nagtaka akong mag-isa na lang ako sa bahay. Ang kalabog na naririnig ko ay tila nanggaling sa pader kung saan nakasabit ang larawan. Nang lumapit ako para silipin ito, ay nagulat ako sa aking naabutan. Dahil kitang-kita ko na inaabangan ako ng kaluluwa ni Lolo Armando at papalapit siya sa akin ng papalapit. Tila nagagalit ito at nakatingin sa aking hawak na libro na parang ayaw niyang malaman ko ang nakasulat dito. Sa takot ko ay hindi ako nakagalaw. Naramdaman ko na lang na nasa likod ko na ang kaluluwa ni Lolo Armando, kaya napadasal na lang ako hanggang sa nagkalakas ako ng loob tumakbo. Ramdam kong nakasunod ang kaluluwa niya, ngunit habang nagmamadali ako ay binasa ko ang misteryosong libro. Doon nakalaan na totoo ang usap-usapan na gumamit siya ng ritual upang yumaman siya kapalit ng pagpinta ng kanyang litrato, kung saan kinakailangang dugo ng kanyang kaaway ang gamitin. Nang maglaho ang kaluluwa, ay agad akong humingi ng tulong. Sinilaban ko agad ang pinta sa likod bahay sa harap ng aking mga kamag-anak. Binasa ko sa harap nila ang librong nadiskubre ko at sinabihan ko silang hindi ko hahayaan na mabalot ulit ng kadiliman ng aming pamilya dahil lang sa pera at kayamanan. Kaya naman namahagi ako ng aking pamana at siniguradong hindi kami malalamon ng pagkaganid para hindi na maulit pa ang ginawa ng aming lolo noon, kung saan handa siyang pumatay para lang yumaman gamit ang nababalot ng kababalaghan na larawan ni Lolo.